Kumusta po kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa tungkol sa mga karaniwang gulay na maaaring makapinsala sa ating bato at magpataas ng creatinine. Marami sa inyo ang sanay ng kumain ng pinakuluang gulay araw-araw. Iniisip ng lahat na ang pinakuluang gulay ay simple, malusog at magaan sa tiyan. Ngunit nais kong bigyan ng babala mula pa sa simula na may 5 karaniwang gulay na kinakain ninyo araw-araw na lihim na nagpapataas ng creatinine, nakakasira sa bato at nagdudulot ng mga problema tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, insomnia at maging ang pagkapagod sa buong araw. Maaaring kakaiba ito pakinggan, ngunit ito ang katotohanan na nais kong lubos ninyong maunawaan. Nais kong maunawaan ninyo ng kaunti ang tungkol sa creatinine at bato. Ang creatinine ay isang basura na ginagawa ng katawan mula sa metabolismo ng kalamnan, at ang bato ang organ na responsable sa pagsala nito palabas sa ihi. Kapag malusog ang bato, stable ang creatinine sa dugo, ngunit kung mahina o overloaded ang bato, tataas ang creatinine. Ang mataas na creatinine ay senyales na ang bato ay labis na nagtatrabaho at hindi epektibong masala ang basura. Alam ba ninyo, kapag mataas ang creatinine, hindi maalis ng bato ang tubig at toxins sa oras na nagreresulta sa madalas na pag-ihi sa gabi, insomnia, pagkapagod ng katawan, at maging ang bahagyang pamamaga ng kamay at paa sa umaga. Marami akong nakasalamuhang pasyente na nagrereklamo, "Doc, kakaiba. Kumakain ako ng pinakuluang gulay araw-araw, pero madalas pa rin akong umiihi sa gabi at hindi ako makatulog ng maayos." Mukhang normal, ngunit ang totoo, ito ay senyales na ang bato ay lihim na nasisira. Kaya naman, nais kong pagmasdan nating muli ang ating pang-araw-araw na gawi sa pagkain, lalo na ang mga karaniwang gulay sa ating hapagkainan. Ang pagtukoy kung aling gulay ang dapat limitahan ay makakatulong sa inyo na protektahan ang bato, bawasan ang creatinine, mapabuti ang pagtulog at mapanatili ang pangmatagalang kalusugan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ng detalyado ang 5 karaniwang pinakuluang gulay na dapat ninyong pag-ingatan, kasama ang mga dahilan kung bakit ang mga ito ay maaaring magpataas ng creatinine, magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi, at insomnia. Mga minamahal kong pasyente, bago ko ibahagi ng detalyado ang 5 karaniwang pinakuluang gulay na, kung madalas kainin, ay maaaring magpataas ng creatinine, makapinsala sa bato, magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi, at insomnia, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang anumang tip sa pangangalaga ng bato, kalusugan ng matatanda o ligtas na mungkahi sa pagkain sa mga susunod na video. Ang pag-subscribe sa channel ay hindi lamang nakakatulong sa inyo na makakuha ng mapagkakatiwalaang impormasyong medikal, kundi isa ring paraan para magkaroon ako ng dagdag na motibasyon na magbahagi ng mas maraming praktikal at madaling sundin na tip sa bahay na makakatulong sa inyo na mamuhay ng malusog, aktibo at puno ng enerhiya araw-araw. Numero 1, kangkong. Nais kong simulan sa isang napakapamilyar na gulay sa ating hapagkainan, ang kangkong. Ang sariwang kangkong, malutong at malamig, ay karaniwang niluluto bilang pinakuluang gulay, ginigisa o ginagawang sabaw. Iniisip ng lahat na ang pagkain ng kangkong ay parehong simple at mabuti sa kalusugan. Ngunit alam ba ninyo, ito ay isa sa mga gulay na lihim na nagpapataas ng creatinine at nagbibigay ng stress sa bato kung madalas kainin. Ang kangkong ay naglalaman ng mataas na oxalate, isang natural na sangkap sa halaman. Kapag naipon ang oxalate sa katawan, lalo na sa mga matatanda na may mahina ng kidney function, maaari itong bumuo ng kristal na nagpapahirap sa bato na magsala. Bilang resulta, tumataas ang creatinine sa dugo,
hindi gaanong epektibo ang bato na nagreresulta sa madalas na pag-ihi sa gabi, insomnia, at maging ang pangmatagalang pagkapagod sa buong araw. Marami akong nakasalamuhang pasyente na nagrereklamo, "Dok, bakit madalas akong kumain ng kangkong pero madalas pa rin akong umiihi sa gabi at hindi ako makatulog ng maayos, pagod ako buong araw?" Mukhang normal, ngunit ang totoo, ang bato ay labis na nagtatrabaho. Bukod pa rito, ang pinakuluang kangkong ay karaniwang kinakain na may patis o maalat na pampalasa na nagpapataas ng dami ng asin sa katawan. Ang labis na asin ay nagpapahirap din sa bato na magtrabaho, nagpapataas ng creatinine at maaaring magpabago-bago ng presyon ng dugo na nagbibigay ng stress sa cardiovascular system. Kaya naman, ang pagkain ng sobrang kangkong, lalo na ang pinakuluang kangkong araw-araw, ay hindi pala kasing ganda ng iniisip natin. Nais kong bigyang diin sa inyo na hindi natin kailangang iwasan ang kangkong ng tuluyan, ngunit kailangan nating limitahan ang dami ng kinakain at baguhin ang paraan ng pagluluto. Halimbawa, maaari nating ihalo ang kangkong sa iba pang gulay na mababa sa oxalate, kainin ito ng salit-salit sa mga pagkain na mayaman sa potassium na mabuti sa bato, o kainin lamang ito ng ilang beses sa isang linggo sa halip na araw-araw. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang pamilyar na lasa habang pinoprotektahan ang bato, binabawasan ang creatinine, nakakatulog ng mas mahimbing, at mas nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Pakatandaan, habang tumatanda tayo, mas madaling humina ang ating bato at ang mga gulay na tila ligtas tulad ng kangkong, kung madalas kainin, ay maaari ring magpahirap sa bato. Ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng iba pang gulay na kailangan ninyong pag-ingatan sa susunod na bahagi upang makabuo ang buong pamilya ng isang hapagkainan na parehong masarap at mabuti sa bato. Numero 2, spinach o kangkong note. Kangkong is sometimes used interchangeably for spinach in a generic sense in the Philippines, but true spinach is also consumed. I will use spinach o kangkong to cover both common interpretations or if they specifically mean spinach. Ngayon, nais kong banggitin ang isang napakapamilyar na gulay sa ating hapagkainan, ang spinach o kangkong. Ito ay karaniwang pinakukuluan, ginigisa o ginagawang sabaw, madaling kainin at masustansiya. Iniisip ng lahat na ang spinach ay mayaman sa bitamina, mabuti sa mata at katawan. Ngunit kailangan kong bigyan kayo ng babala na ito ay isa sa mga gulay na maaaring magpataas ng creatinine kung madalas kainin, lalo na sa mga matatanda na may mahina ng kidney function. Ang pangunahing dahilan ay ang spinach ay naglalaman ng mataas na oxalate at purine. Kapag pumasok ang oxalate sa katawan, ito ay kumakabit sa calcium at bumubuo ng kristal na nagpapahirap sa bato na magtrabaho upang salain ito. Ang purine ay isa ring compound na maaring maging uric acid. Kung mahina ang bato, mahirap itong maalis ng lubusan na nagreresulta sa pag-iipon sa dugo, pagtaas ng creatinine at stress sa bato. Kapag tumaas ang creatinine, madalas kayong makakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, insomnia, pagkapagod sa buong araw, at sa kalaunan ay maaaring humantong sa mabilis na paghina ng bato. Marami akong nakasalamuhang pasyente na nagtataka, "Dok, bakit madalas akong kumain ng spinach pero madalas pa rin akong umiihi sa gabi at hindi ako makatulog ng maayos?" Sa katunayan, ang gulay na ito na akala mo ay mabuti kung madalas kainin, lalo na kung madalas na pinakukuluan, ay siya mismong dahilan kung bakit labis na nagtatrabaho ang bato. Bukod pa rito, ang pagluluto ng spinach na may maalat na pampalasa tulad ng asin o patis ay lalong nagbibigay ng stress sa bato na nagpapahirap sa pagbaba ng creatinine at nagpapahaba ng madalas na pag-ihi sa gabi.
Nais kong bigyang diin sa inyo na hindi natin kailangang iwasan ang spinach ng tuluyan, ngunit dapat limitahan ang dami ng kinakain, kainin ito ng salit-salit sa iba pang gulay na mababa sa oxalate at kainin lamang ng ilang beses sa isang linggo. Kapag niluluto, dapat itong pakuluan ng sapat, hindi masyadong matagal, at isama ang iba pang gulay sa pagkain upang mabawasan ang stress sa bato. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang pamilyar na pagkakain ng gulay habang pinoprotektahan ang bato, binabawasan ang creatinine, binabawasan ang pag-ihi sa gabi, at nakakatulog ng mas mahimbing. Pakatandaan, habang tumatanda tayo, mas madaling humina ang ating bato, at ang mga gulay na mayaman sa oxalate tulad ng spinach, kung madalas kainin, ay maaari ring makapinsala. Ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng iba pang gulay na kailangan ninyong pag-ingatan sa susunod na bahagi upang makabuo ang buong pamilya ng isang hapagkainan na parehong masarap at mabuti sa bato. Numero 3, Amaranth o Colitis. Nais kong ipagpatuloy ang pagbabahagi tungkol sa isang pamilyar na gulay na madalas gamitin ng maraming pamilya, ang Amaranth o Colitis. Ang sariwang amaranth ay masarap, may matamis at malamig na lasa, karaniwang pinakukuluan, ginigisa o ginagawang sabaw, lalo na sa tag-init, napakasarap kainin. Iniisip ng lahat na ang amaranth ay isang gulay ng mahirap, ngunit ito ay napakasustansiya, mayaman sa bitamina at mineral. Gayunpaman, kailangan kong bigyan kayo ng babala na ang amaranth ay isa rin sa mga gulay na maaaring magpataas ng creatinine at magbigay ng stress sa bato kung madalas kainin, lalo na sa mga matatanda. Ang dahilan ay dahil ang amaranth ay naglalaman ng mataas na oxalate, isang natural na compound na, kapag pumasok sa katawan, ay kumakabit sa calcium at bumubuo ng oxalate crystals. Nagiging sanhi ito upang mas maraming trabaho ang bato sa pagsala at pag-alis. Sa mga matatanda, ang kidney function ay nabawasan na kumpara dati, kaya ang madalas na pagsasala ng oxalate ay magpapataas ng creatinine sa dugo. Ang bato ay nakakaranas ng matinding stress na nagreresulta sa madalas na pag-ihi sa gabi, insomnia, pagkapagod, at sa kalaunan ay maaaring magdulot ng paghina ng kidney function. Marami akong nakasalamuhang pasyente na nagrereklamo, "Doc, madalas akong kumain ng amaranth, pero madalas pa rin akong umiihi sa gabi at hindi ako makatulog ng maayos. Pagod ako buong araw." Mukhang normal, ngunit ang totoo, ang amaranth, kung patuloy na kinakain, lalo na kung pinakukuluan araw-araw, ay siya mismong dahilan kung bakit labis na nagtatrabaho ang bato. Bukod pa rito, ang pagluluto ng amaranth na may maalat na pampalasa tulad ng asin o patis ay lalong nagpapataas ng sodium na nagpapahirap sa bato na magsala, na nagpapahirap sa pagbaba ng creatinine at nagpapahaba ng madalas na pag-ihi sa gabi. Nais kong bigyang diin sa inyo na hindi natin kailangang iwasan ang amaranth ng tuluyan, ngunit kailangan nating limitahan ang dami ng kinakain, kainin lamang ito ng ilang beses sa isang linggo, at dapat itong isama sa iba pang gulay na mababa sa oxalate upang maging balanse. Kapag niluluto, dapat itong pakuluan ng sapat, hindi masyadong matagal, at maaaring isama sa mga pagkain na mabuti sa bato tulad ng kalabasa, upo at carrots. Ito ay isang paraan upang masisiyahan kayo sa pamilyar na gulay habang pinoprotektahan ang bato, binabawasan ang creatinine, binabawasan ang pag-ihi sa gabi at nakakatulog ng mas mahimbing. Pakatandaan, habang tumatanda tayo, mas madaling humina ang ating bato at ang mga gulay na mayaman sa oxalate tulad ng amaranth, kung madalas kainin, ay maaari ring makapinsala. Ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng iba pang gulay na kailangan ninyong pag-ingatan sa susunod na bahagi upang makabuo ang buong pamilya ng isang hapagkainan na parehong masarap at mabuti sa bato. Numero 4, asparagus. Ang sariwang asparagus, malutong at malamig,
ay karaniwang ginigisa, pinakukuluan, o ginagawang sabaw. Iniisip ng lahat na ang pagkain ng asparagus ay parehong masustansiya, mabuti sa puso at nakakatulong na gumaan ang pakiramdam. Gayunpaman, kailangan kong bigyan kayo ng babala na ang asparagus ay isa rin sa mga gulay na maaaring magpataas ng creatinine kung sobra ang pagkain, lalo na sa mga pasyente na mahina na ang bato. Ang pangunahing dahilan ay ang asparagus ay naglalaman ng mataas na purine. Ang purine sa asparagus, kapag na-metabolize, ay bumubuo ng uric acid. Sa mga taong may malusog na bato, madaling naalis ang uric acid sa ihi. Ngunit sa mga matatanda na nabawasan na ang kakayahang magsala ng basura, kung sobra ang pagkain ng asparagus, mahirap na maalis ng lubusan ang labis na purine na nagreresulta sa pag-iipon at pagtaas ng creatinine sa dugo na nagpapahirap sa bato. Kapag na-stress ang bato, makakaranas kayo ng madalas na pag-ihi sa gabi, hindi mahimbing na pagtulog, pagkapagod sa buong araw, at sa kalaunan ay maaaring humantong sa paghina ng bato. Marami akong narinig na pasyente na nagrereklamo, "Doc, kakaiba. Kumakain ako ng asparagus ng ilang beses sa isang linggo, pero madalas pa rin akong umiihi sa gabi at hindi ako makatulog ng maayos." Sa katunayan, ang asparagus, kung madalas kainin, lalo na kung inihanda na may maraming asin o maalat na pampalasa, ay lalong nagbibigay ng stress sa bato na nagpapahirap sa pagbaba ng creatinine at nakakaapekto sa pagtulog. Nais kong bigyang diin na hindi ito nangangahulugang kailangan nating iwasan ang asparagus ng tuluyan, ngunit dapat limitahan ang dami ng kinakain, kainin lamang ito ng ilang beses sa isang linggo, at isama sa iba pang gulay na mababa sa purine at oxalate. Kapag niluluto, dapat itong pakuluan o gisahin ng sapat. Iwasan ang masyadong mahabang pagluluto upang mapanatili ang lasa habang binabawasan ang stress sa bato. Ito ay isang paraan upang masisiyahan kayo sa pamilyar na gulay habang pinoprotektahan ang bato. Binabawasan ang creatinine, binabawasan ang pag-ihi sa gabi, at nakakatulog ng mas mahimbing. Pakatandaan, habang tumatanda tayo, mas madaling humina ang ating bato, at ang mga gulay na mayaman sa purine, tulad ng asparagus, kung madalas kainin, ay maaari ring makapinsala. Ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng huling gulay sa listahan ng 5 pinakuluang gulay na kailangan ninyong pag-ingatan upang makabuo ang buong pamilya ng isang hapagkainan na parehong masarap at mabuti sa bato, na makakatulong sa pagpapastabilisa ng creatinine at mas mahimbing na pagtulog. Numero 5, repolyo at pechay. Ang malambot at matamis na repolyo at pechay ay karaniwang ginagamit sa pagluluto, paggisa, paggawa ng sabaw o pambalot sa lumpia. Ito ay halos naroroon sa bawat pagkain ng mga pamilyang Pilipino. Iniisip ng lahat na ang repolyo at pechay ay madaling kainin at masustansiya. Ngunit kailangan kong bigyan kayo ng babala na ang pagkain ng sobrang repolyo at pechay, lalo na ang pinakukuluan araw-araw, ay maaari ding magpataas ng creatinine at magbigay ng stress sa bato. Ang dahilan ay dahil ang repolyo at pechay ay naglalaman ng mataas na oxalate at nitrate, dalawang compound na kailangang salain ng bato sa proseso ng metabolismo. Sa mga matatanda, ang kidney function ay nabawasan na kumpara dati, kaya kapag madalas kainin ang repolyo at pechay, ang oxalate at nitrate na naipon ay maaaring magpataas ng creatinine na nagpapahirap sa bato. Kapag ang bato ay patuloy na nagsasala ng basura ng walang pahinga, makakaranas kayo ng madalas na pag-ihi sa gabi, insomnia, pagkapagod, at pakiramdam na mabigat ang katawan sa buong araw. Nais ko ring ipaalala sa inyo na marami ang nagluluto ng repolyo at pechay na may maalat na pampalasa tulad ng asin, patis o toyo na lalong nagpapahirap sa bato, na nagpapahirap sa pagbaba ng creatinine, nagpapahaba ng madalas na pag-ihi sa gabi, hindi mahimbing na pagtulog,
at pagbaba ng kalidad ng kalusugan. Marami akong nakasalamuhang pasyente na nagtataka, "Doc, bakit madalas akong kumain ng repolyo at pechay araw-araw, pero madalas pa rin akong umiihi sa gabi at pagod ako buong araw?" Sa katunayan, iyon ang senyales na labis na nagtatrabaho ang bato at ang gulay na ito na akala mo ay mabuti ay maaari ring magdulot nito. Nais kong bigyang diin sa inyo na hindi ninyo kailangang iwasan ang repolyo at pechay ng tuluyan, ngunit dapat limitahan ang dami ng kinakain, kainin lamang ito ng ilang beses sa isang linggo at isama sa iba pang gulay na mababa sa oxalate at lutuin ng sapat ang pagkulo upang mabawasan ang stress sa bato. Bukod pa rito, maaari ninyong ihalo ang repolyo at pechay sa mga gulay na mabuti sa bato tulad ng kalabasa, upo at carrots upang ang pagkain ay parehong masarap at ligtas. Ito ay isang paraan upang masisiyahan kayo sa pamilyar na gulay habang pinoprotektahan ang bato, binabawasan ang creatinine, binabawasan ang pag-ihi sa gabi, at nakakatulog ng mas mahimbing. Pakatandaan, habang tumatanda tayo, mas madaling humina ang ating bato at ang mga pamilyar na gulay tulad ng repolyo at pechay, kung madalas kainin, ay maaari ring lihim na makapinsala. Umaasa ako na sa pamamagitan ng listahang ito ng 5 karaniwang pinakuluang gulay, malalaman ninyo kung paano ayusin ang inyong pagkain, protektahan ang bato, mapanatili ang stable na creatinine, at mas mahimbing na pagtulog upang mamuhay ng malusog araw-araw. Mga minamahal kong pasyente, nais kong ipaliwanag ng malinaw sa inyo ang mga masasamang epekto ng madalas na pagkain ng mga karaniwang pinakuluang gulay na ibinahagi ko kanina tulad ng kangkong, spinach, kangkong, amaranth, kulitis, asparagus, at repolyo, pechay. Maraming pasyente ang kumakain nito araw-araw nang hindi alam na ang gawin na ito mismo ang maaaring magpataas ng creatinine at magbigay ng matinding stress sa bato. Kapag labis na nagtatrabaho ang bato, humihina ang kakayahan nitong magsala ng basura at sa kalaunan ay maaaring humantong sa malubhang paghina ng kidney function. Maaari ninyong mapansin ang pinakamalinaw na masamang epekto ay ang madalas na pag-ihi sa gabi. Karaniwan, ang mga matatanda ay umiihi lamang ng 1 o 2 beses sa gabi. Ngunit kung mataas ang creatinine, hindi epektibong maalis ng bato ang tubig, kaya kailangan ninyong magising ng maraming beses sa gabi na nakakaapekto sa pagtulog. Kapag matagal ang kawalan ng tulog, nahihirapan ang katawan na bumawi, pagod ang isip, at bumababa ang bisa ng pang-araw-araw na gawain. Bukod pa rito, ang labis na pagtatrabaho ng bato ay nagdudulot din ng pagkapagod at pananamlay sa buong araw, kung minsan ay pananakit ng kalamnan at bahagyang pamamaga ng kamay at paa, at makakaramdam kayo ng malinaw na pagbaba ng kalusugan. Maraming pasyente noong una ay inakala na senyales lamang ito ng pagtanda, ngunit sa katunayan, ito ay direktang epekto ng labis na pagsasala ng basura ng bato dahil sa pagtaas ng creatinine. Ito ang dahilan kung bakit ang madalas na pagkain ng mga gulay na mayaman sa oxalate o purine, kahit na sa tingin mo ay mabuti, ay lihim na nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan. Nais ko ring ipaalala sa inyo na kapag ang bato ay matagal na nakakaranas ng stress, hindi lamang madalas na pag-ihi sa gabi at insomnia ang magiging problema, kundi maaapektuhan din ang presyon ng dugo, cardiovascular system, at ang proseso ng metabolismo sa katawan. Kaya naman, ang pag-aayos ng dami ng pinakuluang gulay na kinakain araw-araw, ang pagsasama ng mga gulay na ligtas sa bato, ang pag-inom ng sapat na tubig, at ang regular na pagsubaybay sa creatinine ay napakahalaga upang maprotektahan ang pangmatagalang kalusugan. Pakatandaan,
Hindi ito nangangahulugang kailangan nating alisin ang gulay ng tuluyan, ngunit ang madalas na pagkain ng mga gulay na madaling magpataas ng creatinine ay magpapahirap sa bato na patuloy na magtrabaho, mapapagod at maghina ang function, na magreresulta sa insomnia at pagbaba ng pangkalahatang kalusugan. Umaasa ako na maingat ninyong isasaalang-alang ang inyong pagkain upang maging malusog ang bato, mas mahimbing ang pagtulog, at mapanatili ang enerhiya sa buong araw. Mga minamahal kong pasyente, matapos kong talakayin sa inyo ang 5 karaniwang pinakuluang gulay kangkong, spinach, kangkong, amaranth, kulitis, asparagus, at repolyo, pechay na kung madalas kainin, ay maaaring magpataas ng creatinine, makapinsala sa bato, magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi, at insomnia. Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang praktikal na solusyon upang protektahan ang bato at mapabuti ang kalusugan. Una, tungkol sa alternatibong gulay, pumili kayo ng mga ligtas na gulay na makakatulong sa bato na gumaan, makababa ng creatinine, at makapagpabuti ng pagtulog. Halimbawa, kalabasa, upo, carrots, at talbos ng kamote. Ang mga gulay na ito ay hindi lamang mababa sa oxalate at purine, kundi mayaman din sa bitamina at fiber na nakakatulong na gumaan ang pakiramdam at madaling tunawin. Kapag niluluto, dapat itong pakuluan ng sapat, hindi masyadong matagal upang mapanatili ang nutrisyon at mabawasan ang stress sa bato. Bukod pa rito, dapat kumain ng iba't ibang uri ng gulay, iwasan ang sobrang pagkain ng iisang uri sa isang pagkain o sa isang linggo upang magkaroon ng oras ang bato na magpahinga at mapanatili ang stable na creatinine. Bukod sa pagpili ng gulay, nais ko ring ipaalala sa inyo ang ilang iba pang mahalagang tip upang protektahan ang bato. Una, regular na subaybayan ang creatinine, lalo na sa mga pasyente na may kasaysayan ng mahinang bato o matatanda, upang makapag-adjust agad sa diet. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang tubig ay nakakatulong sa bato na epektibong masala ang basura, makababa ng creatinine, at makaiwas sa madalas na pag-ihi sa gabi. Pangatlo, dapat mag-ehersisyo ng light tulad ng paglalakad, yoga, o tai chi. Ang mga aktibidad na ito ay nakakatulong na mapataas ang sirkulasyon ng dugo sa bato, sumusuporta sa mas mahusay na kidney function, at sabay na nagpapabuti ng pagtulog at mental state. Panghuli, nais kong bigyang diin ang isang mahalagang mensahe para sa inyo. Suriin muli ang inyong pang-araw-araw na pagkain, maingat na isaalang-alang ang mga karaniwang gulay, at limitahan ang 5 pinakuluang gulay na ibinahagi ko. Ang malusog na bato ay makakatulong sa inyo na makatulog ng mas mahimbing, matigil ang madalas na pag-ihi sa gabi, mapataas ang enerhiya, at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan. Umaasa ako na ia-apply ninyo ang mga mungkahing ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain, mapanatili ang pamilyar na gawi sa pagkain habang pinoprotektahan ang pangmatagalang kalusugan ng bato. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like at i-share upang mas maraming matatanda ang makaalam at makapag-alaga ng bato ng mas mahusay. Gayun din, maaari kayong mag-follow sa channel kung saan patuloy akong magbabahagi ng mga tips sa pagkain, ehersisyo, at pangangalaga sa kalusugan, lalo na para sa mga matatanda, upang mamuhay kayo ng malusog, masaya, at puno ng enerhiya araw-araw. Naniniwala ako na sa kaunting pagbabago lamang sa pagkain at pang-araw-araw na gawi, ganap ninyong mapapanatili ang stable na creatinine, mapoprotektahan ang bato, mababawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, at mas mahimbing na pagtulog upang ang bawat araw ay puno ng kalusugan at positibong diwa. Alagaan nating mabuti ang bato upang ang pagtanda ay maging mapayapa, malusog, at masaya kasama ang pamilya. Paalam.